Pilipinas, today we celebrate women in public service who not only survive but thrive. Kasama po natin ngayon ang mga natatanging kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng pamahalaan. Maligayang buwan ng mga kababaihan po sa inyo. Nais ko namang ipakilala sa inyo ang ating mga bisita for today's episode. Maligayang buwan ng mga kababaihan at bumati po muna ang ating mga bisita. Unahin po natin kay Director 2 Sharon M. Gentalian ng Public Affairs Staff ng Public Information Office, Metropolitan Manila Development Authority. Magandang tanghali, Sir Mark, at sa lahat ng mga nanonood ng podcast na to. Thank you. Ikalawa po ay si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Nice to be here and thank you for having the AFT with us. At pinakahuli ay si Miss Maria Paula B. Domingo Tordesillas, Assistant Secretary for Management and Procurement ng Department of Transportation. Okay, magandang hapon po sa lahat and salamat sa pag-imbita po nyo sa amin sa DOTR. Yes, isa pong napakaling karangalan na kayo po ay maging bahagi ng napakalagang episode na ito patungkol sa mga kababaihan. Kaya hindi na natin patatagalin yung ating talakayan. Ano po, kamusta po ba bilang unang tanong, kayo bilang leader na babae sa inyong opisina? Siguro simulan po natin kay Asek. Okay, ako sabi ko nga parang fortunate ako na maganda yung experience ko when I took on the asset position sa DOTR, But admittedly, medyo konti lang din kaming mga kababaihan. So, sa tingin ko kailangan pa rin natin na itatuloy, na i-prove na kaya naman kahit ng babae, to be in leadership roles, And kahit sa anong industriya pa, kahit sa transportasyon. Yes, thank you. Talaga naman pong very distinct yun kasi transportation ang pinag-uusapan and there was really a time na talagang puro kalalakihan ang nagmamanage pag transportation industry, not only in our country but also outside the Philippines. How about you, Director Sharon? Actually, very lucky rin ako kasi despite the very male-dominated ang MMDA kasi basically we provide all the general services in Metro Manila. From flooding to basura to traffic management. Pero sabi ko nga, Sir, kaya ako kasi si Chairman Artes, he gives us equal opportunity na iparating at ipaalam sa kanya yung mga suggestion namin, mga ideas. So, lucky ako kasi hindi ko nararamdaman na weak ang turing sa aming mga babae sa ahensya. Yes, thank you. And of course, Ma'am Francette. Should I call you Ma'am Francette or... Friends, okay lang. Ma'am Franz, all right. Yes, Mark, sa amin lahat being in the male-dominated field, siguro yung military na talaga yung the most male-dominated of all male-dominated fields. But we'd like to acknowledge the Armed Forces of the Philippines for embracing diversity and inclusivity. So, in 88 years, it's the first time that they designated a female first spokesperson. So, nakita natin na nandoon sa akin yung pinaka-challenge to, set the bar na kaya ng babae na maging boses at muka ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yes, thank you. Ang nakakatawa po nito mga kapwa ko lingkod bayani, talagang sa different sectors, transportation, MMDA, and armed forces, talagang nakikita po natin yung mga significant roles ng mga kababaihan sa kanilang mga organization and at the same time sa atin pong society. Ano po yung pinaka-significant challenge that you have experienced and paano nyo ito na-overcome? Yung challenge kasi part talaga yan in a male-dominated field because you have a different voice. Actually, pag nagsalita ka, even in any forum, you tend to stand out because it's a head-turner hearing a female voice in a pool of male-dominated room. But you have to be there, talk some sense, and of course, offer something different to the table. Iba din kasi yung flavor na na-offer ng females to any conversation. We are more detail-oriented, di ba? So, mas nakikita namin yung mga maliliit na bagay na tend na nami-miss nitong mga kalalakihan. And of course, you offer a fresh ideas to the table, Iba yung outlook ng female as the defined by our gender. So, if you put that and
augment it with the ideas of the different males in the group, then andun ka eh. They will see you as somebody that's more of a team player and nakakapag-contribute ka towards a common. Yes, thank you. How about Director Sharon? Ano kaya yung inyong pinaka-challenge or hamon? Actually, yung challenge lang naman sa akin is yung pag may mga kalamidad. Kasi isa yun sa mandato ng MMDA, ang public safety, yung sa flood control na. So kapag may mga kalamidad o bagyo, pagbaha, mas kailangan naming pumasok. Isa yun sa nakita kong parang challenge kasi katulad natin, ang babae, ang tingin nila sa atin, weak, na parang hindi ito kayang lumusong sa baha, Yes. hindi ito kayang munfaulan. Pero tayo bilang public servant, kailangan nandun ka at the moment kasi kailangan mo maghatid ng informasyon sa publiko kung ano na yung sitwasyon sa mga lansangan. So siguro yun yung isa sa pinaka nakita kong challenge sa field ko. And siyempre, napakahirap namang ibalita kung wala ka talaga doon physically. So you really have to be there. And yun nga yung maganda na nabanggit ka rin, na very detail-oriented din kasi talagang nakikita at na-observe natin. At wasto yung ibabalita natin sa publiko. Thank you, Director Sharon. Asek Paula, sa inyo po, ano yung pinakahamon na inyong kinaharap at paano nyo ito nalagpasan? Siguro ako nung simula pa lang, siguro dahil din bilang batang lawyer din before, no, tas babae pa. So, pag makakaharap mo yung mga veteranong lalaki yan, so medyo may tendency rin tingin sa'yo, bata ka pa, madami ka pang kailangan matutunan, tas babae ka pa. So ako natutunan ko naman to just, di ba, if tama naman, di ba, paglaban mo lang, Correct. sabihin mo lang yung tama, and kung ginagawa mo lang naman yung trabaho mo, walang masama. Yes. At the end of the day, nangyari naman is, yung mga office mates mo, ma-appreciate nila. So, minsan, ikaw na yung hinaharap nila, no? Pag may kailangan kausapin tuloy, ikaw tuloy, gusto nilang humarap dahil alam nilang pagtatanggol mo sila, ilalaban mo yung tama, gano'n, no? So, mga gano'n. But recently, ito sa role ko naman as ASEC, wala akong na-experience, no? Na feel ko na iba yung treatment sa akin. Correct. And mag-agree talaga po ako dyan. For as long as you show your competence as well as your credibility in performing your jobs and responsibilities, then you are good to go. That's actually, I think, no, mahalaga na ipamalas ng bawat isang empleyado. Now, ano pa kaya yung mga stereotypes? Yung ano pa kaya yung mga maling pananaw patungkol sa mga babaeng nasa inyong mga larangan na sa tingin nyo naman ay unti-unti nang binabago ng panahon at ng ating lipunan? Simulan natin sa inyo, Ase. Pero sa larangan naman namin, marami na kami nakikita, no, na talagang babae na yung nagli-lead naman. So, siguro marami lang din talaga yung minsan ang tendency is yung mga veterano nga ang mga binibigyan ng opportunity, no, pero parang recently naman with, of course, also development, no, learning and development sa amin, nagiging equal naman yung opportunity. May ganong recognition, no, na lahat naman kaya, wala yan sa gender. No, dapat nga more on sa merit talaga and yung competence ang tinitingnan natin. So wala akong nakikita ngayon na hadlang sa lahat at nagiging equal opportunity. Sa mga training, may mga nakikita naman kaming mga interesado, lalo of course sa railways, no? Then ito Yes. natin i-capacitate, no? So meron tayong training institute, no? So marami din doon mga babae naman ang mga nagli-lead and nag-train pa mismo doon sa atin. No? Even our USEC, no, yung pinakamatagal nating USEC sa DOTR, no, si USEC Andon Top, no, babae siya na nag-lead ng Railways Institute. Alright. Thank you, Asik. Sa inyo po, Director, ano kayo mga stereotype or mga... Sa mga common mentality sa mga kababaihan ay yung very soft tayo at saka timid. Siguro sa mga panahong to, nabago na natin yung. Although nandun pa rin yung maternal instincts natin na syempre compassionate tayo towards our staff, kailangan ipakita rin natin na strong tayo sa pag-i-implement ng mga goals, halimbawa, at saka hindi na tayo timid na iwan ka sa isang tabi, dyan ka lang, hindi ka pwede magsalita. No, women now are very outspoken in terms of fighting for their rights. At saka yun nga, to voice out yung mga opinions natin. So, yun yung isa sa tingin ko na malaking pagbabago. And of course, kay spokesperson po natin. Sa inyo, ma'am, ano ba yung mga stereotypes na talaga namang naiibsan or baka nga wala na at all sa ating organization?
Basically, ang pinaka na-overcome ng AFP, yung notion na liability yung babae. Yes. Kasi nga, sabi nga ni Director Sharon, no? Maternal yung Pilipino, so to speak. Parang yun yung pinaka, natin culturally, ganun tayo traditionally, di ba? Parang alagaan natin yung mga kababaihan, yung ina ay ilaw ng tahanan. So, pagka daw nasa field yung babae nag-ooperate, yung mga tropa more on aalagaan ka, tinitignan, okay ka ba, hindi ka ba madadapa, no? So, Yes. masyadong ganun ka-focus towards the operation. But through the years, we have been able to prove na may mga warrior din talaga tayo na mentality ng mga kababaihan. And in fact, may mga female officers tayo that has been awarded for field missions, operations that have been successful. So na-overcome na yon na gano'n. Yan, so sabi ni Mang na timid and shy and na gano'n. Hindi, parang napoprove nila na kaya ka nga pumasok sa larangang ito kasi kaya mong makipagsapalaran. Nandun yung cowboy attitude and yun, Yes. sa boys, 'di ba? So when we graduate from PMA, we form that band of brotherhood, diba, na nando doon. So you're one of the boys, so to speak, but you do not lose your femininity in what you can offer to any conversation. Correct. And the fact po talaga na talagang nasa kaisipan na natin na pwede palang pumasok ang mga kababaihan sa different sectors is napalaking bagay o pagbabago na sa ating society. Kasi dati talaga parang iniisip natin, ay ayoko yan kasi pang lalaki lamang ito or baka hindi ako tanggapin dahil babae ako or ganito yung aking kasarian. Pero the fact na wala na yung notion po na yun, isa na yung mahalagang step na talagang masasabi natin that we are really open na, no? And we are encouraging a lot of women actually to join different sectors already. Director Sharon, sa haba-haba nung inyong journey, for example, sa serbisyo publiko, ano kaya yung pinakamahalagang aral na nais nyong ibahagi? Lalo na dun po sa mga kababaihan or dun sa mga next generation of women leaders in our country. Siguro, don't be discouraged by gender limitations. Kasi at the end of the day, hindi ka naman huhusgahan dahil babae ka or lalaki ka. It's your performance, yung competency mo sa larangan na pinili mo, yun ang i-judge na. So, tayuan mo lang kung ano yung sa tingin mong dapat at tama. At ipagpatuloy mo lang yung kung ano man yung gusto mong ma-achieve sa anumang aspeto ng buhay. Hindi, wag mong maliitin nga. Siyempre, hindi naman lahat ng babae ay career woman. Merong mga nasa bahay bilang housewife, mother. Huwag mong maliitin yung sarili mo na ganun ang papel mo. Kasi lahat tayo ay may kakayahan na iba't iba tayong responsibilidad na ginagampanan. So, patuloy mo lang yung pagharap sa mga hamon at eventually you will succeed. Yes, thank you. How about ASEC, Paula? Ano po yung pinakamalagang aral or payo na gusto mong ibahagi sa next generation? Sa akin, siguro to add din, no, yung parang huwag kang mahiya na mag-succeed, no, just because sa tingin mo babae ka. No, parang never apologize for succeeding just because you're a woman, no, and never think na babae ka lang, no, na alamin mo kung ano yung halaga mo, no, and panindigan mo to. And then siguro isa din is team values mo, no. Parang dapat alam yung values mo, non-negotiables mo, and panindigan mo to. Never compromise, no? And then, speak up, no? And speak up for yourself and for other women as well. You know? Alam mong nangangailangan din ng boses. Yes, thank you, ASEC. And of course, Ma'am Franz, yung inyo pong payo or yung nais nyo ding ibahagi kasi talagang medyo matagal na tayo sa serbisyo, lalo na po sa AFP na organization. Anything you would like to say po? Ito in general naman, not necessarily in the military setting, no? I think foremost you have to find your niche. What are you really good at? What are you passionate about? Because if mahal mo yung trabaho mo, gusto mo yung ginagawa mo, you're really gonna be all out and pour your heart into being, having a passionate output as well. So, tuloy-tuloy lang siya. And then, pag alam mo yung niche mo, hone that skill, specialize, and then grow your networks and have that, yung dapat meron kang magandang support system. In any part of your career, kailangan mo yung magandang support system kasi it will propel you to greater heights. You will encounter challenges, of course, but as long as you have this very good support system, you have somebody who has your back at all times. So, pag nabuot mo itong ganito, for sure, you will really get
climb the ladder of success. Yes, ang maganda po sa usapan natin, talagang ito, hindi lang ito applicable sa mga kababaihan, kundi maging sa kalalakihan, kasi pupunta tayo dun sa punto na talagang mahalaga that you are actually competent and credible in performing your job. Kayo po ay inspirasyon at magiging, kumbaga, source of wisdom and courage na mga kababaihan na nanonood sa atin sa ngayon na maaaring may mga alinlangan. So, para po sa mga babae na may alinlangan sa pagpasok sa field na inyong pinili, ano kaya yung inyong pinakamahalagang payo or advice sa kanila? Simulan po natin kay Director Sharon. Sir Mark, ang maipapala ko lang, siguro kailangan porsigilo ka, determinado, sa anumang laraman na papasukin mo. Nandun yung puso mo, mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kung hindi mo, kung sabi nga ni Ma, kung hindi ka passionate sa trabaho mo, kahit anong galing ng mga staff mo, kahit anong support parang meron ka dyan, hindi ka siguro magsasaksim. Kasi hindi mo sinasapuso yung trabaho mo. So, kailangan siguro, nandun ka talaga. Kahit wala ka ng buhay, kasi sa field namin, medyo 24/7 kasi kami on call dahil kailangan updated ka lagi. So, yun lang, dapat gustuhin mo, mahalin mo kung ano man yung papasukin mo na trabaho, whether it be in government or in private. Kasi yun yung importante, yung gusto mo talaga yung ginagawa. Yes, and you have this 100% attention and focus to achieve your goals. Yes, how about ASEC, Paula? Yung ma-add ko, no, as yung pag binigyan ka ng opportunity, no, and tinanggap mo to, be responsible for it, be accountable. So, gawin mo lahat na makakaya mo na para matutunan paano gampanan yung role mo, na wag kang mag-give up, no? Sabi mo kasi may nag-aalinlangan. So, normal din yun, no? So, siguro yun yung maisip nila na hindi naman talaga sa lahat is 100% sure ka, no? So, meron kang mga ganong instances, pero ang mabuti is yung ginagawa mo yung lahat na makakaya mo, no? To be ready dun sa role mo, no? Sa trabaho mo, ginagawa mo lahat, no? And yung gagawin mo yung role mo and yung gagampanan mo talaga siya ng mabuti. And then siguro isa pa is yung sa integrity. Siguro yun, ako sabi ko nga parang sa tagal ko sa government service na I've been with the government for 21 years na din, no? Para may peace of mind ka kasi hindi mo pinabayaan yung integrity mo. So yun yung mapapaya to sa kanila kung gusto nilang pumasok sa ganitong lahat. Thank you, ASEC. And of course, Ma'am Franz. Yes, Marno. Overall, let's just humanize each person, 'di ba? Na as a human, you will undergo a roller coaster of emotions. So, sa career, sa life, everything, we have to embrace na really failure can be a part of it, no? Challenges to be part of life. Kasama dyan dun sa not everything is rainbows and butterflies. Tatagan nila yung loob nila. Ang lagi kong sinasabi dyan, they have to be street smart, no? Kapag pumunta ka sa ganitong larangan in government service or in any career, kailangan marunong kang makisama, marunong kang makibagay, and of course, sabi ko nga kanina, you have to have that very good support system para however which way, kung ano man mangyari, meron kang default na pwede mong paghingahan ang mga hinaing mo. Yes, and thank you for that po assurance, ano? Kasi mahalaga talaga na we are actually developing more leaders in our country, no? Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Mabilis pero punong-puno ng aral ang inyong mga sharing this afternoon. So we are really very grateful for having our guests, no? And once again, thank you very much po, Ma'am Franz, Director Sharon, and ASEC Paula sa uulitin po dito sa ating Beyond the Desk episode. Isang makabuluhang episode na naman po ang ating natunghayan sa Beyond the Desk Faces of Public Service. Habang ipinagdiriwang natin ang Women's Month, nag-iiwan tayo ng inspirasyon mula sa mga kwento ng ating mga panauhin. Mga kwentong nagpapatunay na ang lakas, talino at malasakit sa paglilingkod ay walang gender. Let their stories spark the fire in you to break barriers, pursue your passion, and create meaningful change.
Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Huwag kalimutang manatiling nakatutok sa ating susunod pang kwentuhan at talakayan. Para sa inyong feedback at mungkahi, iscan lamang po ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Ang inyong opinyon ay mahalaga upang patuloy nating mapabuti ang ating mga episodes. Ako po si Mark Anthony J. Malitan at ito ang Beyond the Desk Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago.